pagkakataon na makita yung tatlong ahensya ng pamahalaan, Executive, Legislative, Judiciary, na nagfa-function kaugnay sa isang napakahalagang panukalang batas. After na ipaubayan sa Committee on Finance and Appropriation na punuan kung ano man yung kulang, di ba dapat kung ano man yung ipinuno nila, pinaaprobahan sa plenary ng both houses? Hindi. Kaya nga kung maaari, pakibasa yung huling talata. Yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee Report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, kailan matatapos yon? Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yon. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganung pahina, ganung talata sa mga pinapasa naming batas. Bagaman walang ganun talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin basta't may pahintulot ng magkabilang panel. Ano? Di ba tantamount to delegating the legislative powers to a smaller body? Hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila ang nagpapasya. Sir, so basically, kung ano man po yung ipinunan nila dun sa mga blanco, napag-usapan na rin yung sa BICAM? Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yon ay sinulat doon at hindi yan ang unang pagkakataong nakalagayan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yun. Sa mga pagkakaroon ng questions, hindi ba yung reflective na haphazardly done yung budget? Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. But how confident are you, sir, na hindi ito ma-declare na unconstitutional? Take two na naman to eh. Sinagot